to hanggang sa tayo po ay makaabot ng 1 metro hanggang 1 metro at kalahati. Ito po dapat nating binabasa ng concoction po na IME. Dahil ito po ay makakatulong sa mabilisang pagbubulok. Ito po ay ating hahaluin sa pagkalipas ng 3 linggo at pagkahalo po babasahin po ulit natin. Tapos po nun ay 2 linggo, babasahin po ulit natin ang IME mo. At ito po ay uulitin natin kada 2 linggo. Hanggang sa ito po ay umabot ng 3 hanggang 4 na buwan na pagbubulok. Masasabi na natin po itong pwede na natin itong anihin kung ang itsura na po nito ay parang dapat po ang kanya pag-harvest po natin ito, dapat po natin itong ibibilad sa hangin. Huwag pong tatamaan ng araw. Kasi nga po isa po sa dapat natin consider na paggawa ng pataba ay yung pong hindi siya naaarawan. Kasi nga po nawawala yung kanya pong potency o yung pagiging epektibo ng ating pataba. Dapat din po sa ating pag-harvest, lalagay po natin po sa sako na meron pong lining o stick. Kasi po ito po yung pamamaraan para po yung potency o yung ano ng ating activity ng ating pataba ay mag-result po natin. Kasunod naman po doon yung 14 days. So 14 days naman po, maghahalo lang po tayo ng ipot at saka po ng mga partially decomposed, yung medyo nabubulok-bulok na farm waste. Ang porsyento po ito ay 50 to 50. So kung anong dami po ng ipot at anong dami ay sa atin po dami din ng ating partially decomposed na materials. Kasunod naman po yung basket composting. Sa basket composting po, gagawa lang po tayo ng basket sa mga plat nating ninangga. Ito po magsisilbi na katawa sa ating mga halamang tinanim doon sa ating puso. Kapag gawa po noon, kailangan po bubutas tayo at uhukay na ang sukat po niya ay 30 cm. Pagkaunan po natin ito ng mga stick sa paligid, pwede pong basta po ang ating kung susundin doon ay huwag po tayong gagamit ng even number. Dapat po ay 5, 7, 8, 11, 12. Ito po yung ating hahabihan ng basket. Dapat po ang taas ng ating basket ay po 30 po grado din. Ang paglalagay po sa loob, kailangan po natin lagyan ito ng layer din type po. Ang ano nga lang po doon, uunahin po natin ay yung ipot po naman. Pagkatapos ipot po at saka may kasamang partially decomposed na materials. Kasunod na po nun ay yung green materials o yung mga sari-sari. Pwede po natin gamitin yung ating mga pinagkamasan doon sa ating pong. Kasunod po nang buulitin lang po natin ito ng ganong sistema hanggang sa mapuno po natin yung basket. At ito po yung ating bibiligan din ng IME para po sa pag-aaral ng pagpupulong. Ang pag-aani po nito ay kaalintabad o kasabay lang po ng pag-aani natin ng ating mga tinanim na halaman. Pag panahon pong tinagnanin natin yung gula, yung ating pong halaman, pwede na po natin siyang harvestin. Pwede po natin ihalo direkta dun sa plat, pwede po natin kolektahin at ilagay sa iba pong ating mga alagang halaman. Pang-apat po ay yung pong chamber composting. Sa chamber composting po, gagamit lang po tayo ng container. Siguraduhin lang po natin ang ating container ay may pangsit. Kasi ang pamamaraan po ng ating gagamitin dito ay sinatawag nilang anaerobic. Sa proseso po ito naman, gagamit po lang tayo ng animal manure at saka po yung mga farm waste. Pwede rin po ang household waste. Rekomendado po ito sa paggawa sa mga basura natin sa ating mga bahay. Unahin lang po natin sa pinakailalim po ay yung dumi ng hayop. Sino po yung ating mga household waste at farm waste. Ulit-ulitin lang po natin ito hanggang sa makaabot po sa pinakabunganga ng ating balagyan. At babasahin din po natin ito ng ayun. Sasaraduhan po natin ito, sisilyuhan. At tapos po ang 14 na, kada tuwing isang linggo po, ito po itong bibistahin, titingnan po natin ang moisture. At pag tuyo po, kailangan po natin itong sabihin ng may compaction o IME solution. Makalipas po na, pag napansin na po natin, ang itsura na po niya ay parang lupa, hindi na po natin nababanaag yung original nating materials, then pwede na po natin siya. Sumunod naman po doon na yung organikong pataba, paggamit ng mga tuyong materials o dry materials. Doon po ay meron pong
pitong klase. Yung pong Bokashi aerobic, Bokashi anaerobic, FCF, FOF, fermented compost fertilizer, fermented organic fertilizer, mud balls po, meron pa rin po yung paggawa. Yung CRH po, sinama na po namin pero siya po ay not considered as a fertilizer but a substrate. Sa meron pa